So, pwede rin po kasi, attorney, alam po naman natin, ang damdamin ng taong bayan napakainit, no? So, ang remedyo dito ng ilan ay palamigin lamang ito, alam mo yung patagalin, para, alam nyo na, eventually, magkalimutan, mawala ng pag-asa yung iba. So, maaari pong maging legal nila na strategy dito ay yung they expect na maglalabas ng arrest warrant, tapos magtatago yung akusado. Hihintayin po yung 6 months na iyan hanggang ma-archive at kung sakasakaling mahuli, pupunta na Supreme Court para questionin. Ganun po yun, para ma-delay yung kaso. Ganun nga ho ang karamihan na ginagawa, lalo-lalo na yung mga mayayaman at makapangyarihan. Yung bang gagawa ng paraan para ma-dribble yung mga proseso sa judiciary. So sana yun ho ang ating bantayan. At dito natin makikita, Ted, kung sincero ang gobyerno. Gagamitin ba niya lahat ng kapangyarihan niya at mga ahensya para mapanagot o hanggang dun sa pagsampalan ng kaso? Kasi kung minsan, yung pagsasampa ng kaso, para lang mapagbigyan tayo at tumahimik na. Pero kung tignan natin ang track record, ang daming nasampahan mga nakaraan na, hindi naman napanagot. Yung napanagot, napapardon pa o kaya nadidribble ba hanggang sa Supreme Court. So, yun din, it is part of our vigilance na bantayan ang judiciary. Bantayan po, hindi sapat po yung pagpa-file ng kaso. Opo. Attorney, pwede bang ma-recover na yung sinasabing ill-gotten wealth ng isang akusado kahit wala pang trial? Kahit hindi siya present dito? Pwede ho, kasi maaari ding magsampa ng separate case yung ill-gotten wealth for future case. Yan ho yung mas madaling gawin. Kasi, alam mo, kaya ho nakakapag-nakaw o nakakatakas yan, hindi napapanagot. Kasi marami silang pera nagagamit nila. They can buy, the best lawyers. So, mas maganda ho na sampahan din yan para makuha yung kanyang kayamanan at siya naman ngayon ang mag-explain saan ba niya kinuha ito. Within the legitimate business ba niya o sa kanyang trabaho. Pwede ho kasi sabay-sabay at sunod-sunod yung iba't ibang kaso. Hindi lang si Saltico, kundi kapamilya niya o kaya yung mga kasamahan niya na merong talagang trail of evidence. Yun ang ating hinihintay. Pangalawa, gumalaw na sila sa AMLA, di ba? Pwede naman. So, sabay-sabay ho sana ito. Hindi lang yung hanggang sa ombudsman, pagsampa ng kaso, pagkatapos manahimik na. At saka yan, napapansin nga ninyo, matitengga lang yan sa mga hukuman hanggat magkalimutan o kaya mag-iba ang administrasyon, ibang usapan na naman yan. That is what frustrates our search for accountability. Opo, ang inyong binabanggit po yung forfeiture of ill-gotten wealth na Republic Act, na civil case, attorney. No? Tama po. Kasi yan po, pag final yan, ang presumption, ill-gotten wealth, babalik na to. Magiging the burden of proving na hindi ill-gotten wealth yan, nandun ko sa akusado. Opo. Pwede nang i-freeze lahat yan, pwede nang i-hold muna. Importante ho kasi na i-hold at kaya yung bang ipitin ang kanyang financial resources. Kasi mahirap ang tago, mahirap mangsuhol kung wala kang pera. Diba? Opo. So, yun dapat ang gawin ng gobyerno. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!